Sumabog ang tunog ng aking radyo, may halong static na sabayan ng isang tinig na nagmamadali. Kailangan ng tulong sa parke sa Grand Avenue. Isang hindi pa nakikilalang babae ang inatake at nasa kritikal na kondisyon. Ilang bloke lang ang layo ng Grand Avenue mula rito. Agad kong pinihit ang susi ng sasakyan at pinindot ang buton sa tabi ng radyo. Naiintindihan, papunta na ako. May impormasyon ba tungkol sa uri ng pag-atake? Wala na, sagot ng nasa kabilang linya, kasabay ng maingay na ugong ng static. Iatras ko ang sasakyan palabas ng driveway at agad akong nagtungo sa Grand Avenue. Mula sa malayo, naririnig ko na ang mga sirena ng ambulansya at iba pang emergency responders na nagmamadaling dumating. May nangyaring tunay na seryoso. Pagkalipas ng ilang minuto, narating ko ang lugar. Mabilis kong ipinakita ang aking badge at tumawid sa ilalim ng police tape. Lumakad ako sa tabi ng ilang ambulansya at mga sasakyan ng mga rumesponding unit patungo sa lugar kung saan may grupo ng mga taong nakauniporme na nagkukumpol sa isang bahagi. Isang pulis ang lumingon at tila nakilala ako, baka kaklase sa training noon, at bahagyang umurong upang bigyang daan akong masilip ang sanhi ng kaguluhan. Napasinghap ako. Nakahandusay sa lupa ang isang babae. Ang tanging dahilan kung bakit alam kong babae siya ay dahil sinabi nila yon. Ang babaeng nasa harap ko ay halos hindi na makilala. Ang buong katawan niya ay tinusok ng libu-libong palito ng ngipin, bawat isa ay bumaon ng malalim sa laman. Dumadaloy ang dugo mula sa bawat sugat, bumalot sa katawan niya ng kulay pula at bumaba na rin sa lupa. At buhay pa siya. Kita sa kanya ang malinaw at masakit na paghihingalo, bawat hinay mabigat at pinipilit. Isang paramedic na nakaluhod sa tabi ay nagsabi sa akin na hindi na magtatagal ang ganitong kondisyon. Hindi namin siya maaaring galawin. Bawat paggalaw ay lalo lang nagtutulak sa mga palito papaloob sa laman. Pinapalala lang ang sitwasyon. At hindi rin namin ito maaaring tanggalin, sabi niya, ang boses ay mababa at mabigat. Bakit hindi, tanong ko. Tumingala siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Yun ang problema. Hindi namin lahat ng palito ay may paang pabaligtad sa dulo. Ibig sabihin, maaari lang itong itulak papasok at ayaw naming mangyari iyon. Sinubukan naming maglagay ng artificial airway pero hindi rin namin naipasok, sabay turo niya sa ilong ng babae, puno ng palito. Tinitigan ko ang babae ng matagal. Kita ko ang dibdib niyang umaalsa habang pinipilit huminga, tapos ay muling bumababa, kasabay nito, mas lalo pang bumabaon ang mga palito sa laman, mas mabilis ang agos ng dugo. Matagal na yung naging nakakasindak. Pero ito mas malala pa. Tinignan ko ang mga paramedic sa paligid, unti-unting namumulat sa katotohanang ang babaeng ito ay mamamatay sa isang mabagal at masakit na paraan, at wala ni isa sa kanila ang makakagawa ng kahit ano para pigilan iyon. Sa buong karera ko, marami na akong nasaksihan. Pero ito lampas pa sa lahat. Palagi kong ipinagmamalaki ang kakayahan kong manatiling kalmado sa kahit anong sitwasyon. Kaya kong magmukhang matatag, kaya kong kontrolin ang anumang kaguluhan, pero ngayon, iba ito. Ang kabangisan ng pag-atake ay parang buhawi sa loob ko, handang sumabog palabas ng aking bibig. Kung hindi ako mag-iingat. Ang lahat ng ito, lahat, ay tila labag sa kung ano ang dapat maging isang katawan ng tao. Parang may isang bagay sa loob ko, isang orihinal na takot, ang nagtutulak sa aking tumakbo palayo. Pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa hindi ko maintindihan. Pero kailangan kong manatili. Dahil ako'y may tungkulin. Bumaling ako sa paramedic. Paano ninyo siya natagpuan? Napabuntong hininga siya. Ganyan mismo ang kalagayan niya nang dumating kami. Isang dumaan lang ang tumawag sa 911. Ginawa namin ang lahat ng makakaya. Tumigil siya at ang tingin niya ay tila nalulunod sa isang malayong alaala. Mayroon pa ba akong kailangang malaman? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, pero hindi diretsyo, ang mga mata niya ay parang ulap, palutang-lutang sa isang punto sa kawalan, ngunit hindi talaga alam kung saan siya nakatingin. Siguro dala ng matinding pagkabigla. Meron may ilang bagay na nakita sa tabi niya, sa wakas ay nasabi niya. Umalis siya saglit, tapos bumalik na may dalang maliit na papel na nakatiklop at isang maliit na pilak na relo. Iniabot niya ang mga yon sa akin. Agad na nakuha ng relo ang atensyon ko. Tila pamilyar ito. Sa totoo lang, halos lahat ng relong pilak na may triple chain band ay magkakamukha,
pero may kung anong kakaiba sa relong ito. Ang bigat at pakiramdam ng malamig na metal sa palad ko ay tila pumukaw sa isang matagal nang nakalimutang alaala sa kailaliman ng aking isipan. Pakiramdam ko ay minsan ko na itong nahawakan noon, o baka isinusuot ko pa nga sa pulso, o marahil ibang tao. Pinagulong ko ang relo at tinignan ang likod. May nakaukit na dalawang simpleng inisyal sa likuran, dalawang letrang nagpawala ng kulay sa aking mukha at nagpaguho sa buong mundo sa paligid ko. Eli. Alice Edwards. Ang kapatid kong babae. Higit 3 taon na siyang nawawala mula nang umalis siya ng bahay para tumakbo sa gabi at hindi na kailanman nakauwi. Naiwan ang kanyang asawang sisinghap-singhap sa sakit at isang 4 na taong gulang na anak. Habang tumatagal, unti-unting itinigil ang paghahanap. Walang bakas. Walang saksi. Paano ka magsisimulang hanapin ang isang taong tila ganap ng naglaho? Puno ng tanong ang isip ko habang bumalik ako sa kinahihigaan ng babae. Pinilit kong tingnan lampas sa mga sugat, lampas sa mga palito, lampas sa pagkaluray ng laman. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, ang tanging bahagi ng katawan na hindi tinusok ng palito, at ako'y napaiyak. Sa sandaling iyon, alam kong kilala ko ang mga matang iyon. Namumula, walang saysay, walang kaluluwa, pero sapat na ang nakita ko. Ang babaeng nakahandusay sa harap ko ay ang kapatid kong babae. Akala ko'y patay na siya. At ngayong muli ko siyang nakikita sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi ko man lang siya nakilala agad. Iniharap ko ang mukha ko palayo sa kanya at palayo sa lahat ng tao sa paligid. Hindi ko kayang lunukin ang mga pangyayaring ito. Alam kong kailangan kong lumayo sa lugar na yon. Kung hindi, babagsak ako. Ang dalamhati ay sobra. Ang mga luha ay rumaragasa. Tumango ako sa pulis na nagbabantay sa police tape at lumabas muli mula sa eksena. Habang ako'y papalayo, napansin kong hawak ko pa rin ang kapirasong papel na ibinigay ng paramedic, iyong nakita sa tabi ng katawan. Binuksan ko ito. Anong palagay mo sa maliit kong porcupine? Kung gusto mo siya, huwag kang mag-alala, kakaumpisa pa lang ng aking zoo. Kapag matagal ka nang nasa ganitong trabaho, sigurado kang makakakita ng mga bagay na kakilakilabot. Maniwala ka sa akin, nasaksihan ko na ang lahat. Isang lalaking tagapagtanim ng foreign currency ang nagtulak sa kanyang asawa sa bingit ng kabaliwan hanggang sa maganap ang isang pagpatay at kasunod na pagpapatiwakal. May isang batang babae na itinulak sa riles ng tren ng isang stalker habang papalapit ang tren. At syempre ang kapatid kong babae na dahan-dahang namatay sa matinding paghihirap, tinusok ng libu-libong palito sa buong katawan, habang ang pumatay sa kanya ay tinawag siyang porcupine. Tama ang iniisip mo. Yun ang pinakahuling kasong hawak ko, ang pinakahuling kaso ko, habang pilit kong sinisikap alamin kung paanong nakaligtas ang halimaw na gumawa nito. Kung iisipin mo ng mabuti, wala talagang lohika ang lahat ng ito. Una, ang mga palito ay malamang na itinusok sa ibang lugar bago pa man siya dinala sa parke at iniwang mamamatay roon. Walang saksi. At may tanong din tungkol sa mga palito mismo. Ayon sa mga paramedic sa eksena, hindi nila siya maaaring galawin dahil bawat paggalaw ay lalong magtutulak sa mga palito papasok, pinapalala ang pagdurugo. Kung gayon, paanong nagawa ito ng salarin? Sa totoo lang, may sagot na ako roon. Ayokong isipin, pero ito ang pinakaakmang paliwanag. Malamang, ang mga palito ay itinusok ng isa-isa sa loob ng ilang buwan, marahil taon. Binibigyang panahon ang bawat sugat na maghilom bago sundan ng isa pa. At ito ang tanong na hindi ko matanggap. Anong nakukuha ng pumatay sa kapatid ko sa paglalaan ng napakaraming oras para lang itusok ang mga palito sa laman niya? Bakit ang kapatid ko? Wala akong alam na motibo. Maaaring ito ay paghihiganti. Pero baka rin isa lang itong random na krimen. At kung ganoon niya, mas lalong masakit. Walang dahilan. Walang katarungan. Hindi pa rin ako nakaka-recover sa pagkakaalam na buhay pa pala siya matapos ang 3 taon at ang makita siyang tinrato ng ganito ay tila pagdagdag pa ng asin sa sugat. Tama. Pero ang iniwang sulat ng salarin ay malinaw. Ang kapatid ko ay simula pa lamang. Kaya ang solusyon ng kaso ay ang pangunahing layunin ko. Hindi ako papayag na may mangyari pang ganito. Tanging kapag nahuli ko siya, doon pa lang ako maaaring magluksa. Kaya heto ako, nakaupo sa opisina, suot ang pilak na relo ng kapatid ko, pinagninilayan ang lahat ng impormasyong hawak ko.
Kinabukasan pagkatapos ng pagpatay, nakatanggap ako ng birthday card, may nakasulat na address sa loob, direktang ipinadala sa akin. Ayon sa forensic analysis, ang sulat kamay ay eksaktong tugma sa sulat na nakita sa lugar ng krimen. Ang makatanggap ng isang birthday card na isinulat sa kamay ay medyo kakaiba. Pero mas marami pa itong itinaas na tanong kaysa sa sinagot. Paano nalaman ng salarin na ako ang hahawak ng kaso? Nandoon ba siya sa lugar noong gabing iyon? Alam ba niya na siya ang kapatid ko, at ngayon ako na ang target niya? Katulad ng dati, walang malinaw. Pero isang bagay ang tiyak, ang address ay address. At sa trabaho kong ito, ang mga ganitong bagay ay hindi maaaring baliwalain. Muli kong kinuha ang birthday card. Nakatampok dito ang isang karton na giraffe na may nakasulat. Sana'y maging 2 daliri ang araw mo ngayon. Isang kakaibang biro para sa isang birthday card. Tumingin ako sa ibaba. 12 Baker Street. Parang may kahulugang nakatago roon, pero wala naman talaga. Mukhang isa lang itong ordinaryong address. Kaya kinausap ko ang hepe, at kinagabihan, pinangunahan ko ang isang team sa Baker Street, upang alamin kung may matutuklasan kami. Bahagya akong umaasang wala kaming makikita, na ito'y isa lang walang kwentang paghabol sa wala. Dahil natatakot ako sa maaaring makita kung sakaling hindi ganoon. Gabi rin iyon, nagtungo kami sa 12 Baker Street. Kasama ko ang 3 pinakamahusay na kakilala ko. Thompson, isang matipunong lalaki na may kakayahang manatiling kalmado sa kahit anong sitwasyon. Ramirez, hindi kasing lakas ni Thompson, pero matalas ang isipan at maraming beses nang nailigtas ang ibang pulis sa kritikal na sandali. At Edison, isang analyst, magaling sa larangan man o sa opisina, may mata sa detalye. Pinili ko ang pinakamahusay para harapin ang pinakamasahol. Ang Baker Street ay isang hanay ng mga warehouse sa isang industrial zone sa labas ng lungsod. Lahat ng mga gusali ay magkakamukha, malalaki, hugis parihaba, at gawa sa pulang laryo. Kalahati sa kanila ay aktibo pa, gumagawa ng mga materyales para ipadala sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kalahati naman ay tila iniwan na. Ang number 12 ay kabilang sa mga abandonado. Wala naman itong kaakit-akit sa panlabas, basag ang mga bintana, kalat ang basura sa paligid, sira-sira ang pader, at ang pinto'y halos nakaalis na sa bisagra. Pero ito nga ang lugar. Nanggigigil ako habang nagbigay senya sa aking team, at dahan-dahang pumasok kami sa nakabukas na pintuan. Ilang saglit pa bago ako nakasanay sa dilim sa loob, ayokong gumamit ng flashlight sa puntong iyon. Naririnig ko ang malutong na patak ng tubig mula sa kisame, tumatama sa isang basyo sa malapit. Mabigat at mamasa-masa ang hangin, amoy ng basang karton, at isang kakaibang halimuyak ng metal, matapang, parang kalawang at dugo, na bumalot sa lahat. Nagpatuloy ako sa paglalakad, kasunod ang team. Tiningnan ako ni Edison, tinaasan ng kilay. Tumango ako bilang sagot. Ito na yon, bulong ko sa kanya. Maghanda ka sa kahit ano. Tumawid kami sa isa pang pinto papasok sa isang silid na mahinang nailawan ng bumbilyang nakasabit sa kisame. At sa gitna ng kwarto, sa ilalim ng ilaw, may isang nilalang. At tawaging tao ang nilalang na iyon ay tila kalapastanganan. Karaniwan, ang leeg ng tao ay may habang 10 hanggang 15 sentimetro, mula balikat paakyat sa baba. Pero ang taong nasa harap ko ay may leeg na 10 beses mas mahaba kaysa karaniwan. Ito'y tila isang baging na lumalabas mula sa kanyang balikat, gumagapang paibaba. Ang leeg ay patuloy na gumapang sa sahig ng humigit kumulang 1.5 metro bago natapos sa isang ulo. Nakita niya kami at nagsimulang gumapang, mabagal, palapit. Hinihila niya ang kanyang ulo at ang nakakatakot na mahaba niyang leeg. Umungol siya sa sakit habang gumagalaw at nakita ko ang mga sugat na tinahi sa kanyang leeg, bawat isa ay ilang pulgada ang pagitan. Sa bawat hakbang niya, dumadaloy ang dugo sa sahig, nag-iwan ng pulang bakas. Umungol na naman siya, tuminala sa amin, ang mukha niya ay malinaw na puno ng matinding pagdurusa. Ano ng kalokohan to, sigaw ni Ramirez sa aking likuran. Nakatingin pa rin ako sa nilalang. Hindi ko rin alam. Isa na namang hayop na tao, mukhang ganon. Nanatili akong nakatayo. Hindi ko alam kung ano nang gagawin habang siya ay dahan-dahang gumagapang, dala ang katawan at leeg papunta sa amin. Tinignan niya ako sa mata, ibinuka ang bibig na tila may gustong sabihin, pero ang lumabas lang ay mga gutural na ungol. Pero naiintindihan ko siya. Ang kanyang bibig ay bumuka sa hugis bilog, tila inuusal ang isang pantig. "Tool,"
Umatras ako, hindi dahil sa banta, kundi sa takot. Alam kong maaaring hindi naman siya mapanganib, pero may alarma sa loob ko, nagsisigaw ng panganib. Ito'y hindi likas. Hindi dapat ganito ang tao. Kailangan kong umalis. Ramdam ko rin ang tensyon mula sa team ko sa likuran, lahat kami naninigas, lahat ay nag-aalangan. Ang nilalang ay patuloy na gumapang, ang dugo ang bakas ay mas humaba. Mabagal, mahina, at tila ba, unti-unti nang naubusan ng buhay. Ako'y nakamasid at alam kong nasasaksihan ko ang mga huling sandali ng isang taong ginulpi ng kalupitan hanggang sa bingit ng kamatayan. At noon, isa pa. Isang boses ang biglang umalingaw mula sa itaas, putol-putol, malabo, tila nagmumula sa isang lumang loudspeaker system. Ang tono nito'y kalmado, halos masayahin. Parang normal lang ang lahat ng nangyayari. Maligayang pagdating sa pinakabagong atraksyon ng aking human zoo, isang magandang giraffe na ginawa sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbubunot ng bawat bahagi ng kanyang lieg at pagpapalit nito ng mas malalaking piraso ng laman ng tao. Napangiwi ako sa aking narinig. Hindi iyon biro. Isang mabagal na proseso, ngunit tinawag itong maganda. Pero tingnan mo ang naging resulta. Hindi ba't kamangha-mangha? Mas maganda kaysa sa orihinal na anyo, hindi ba, Jonathan? Napatingala ako, halos kusa, ayon sa reflex. Iyon ang pangalan ko. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa iyo, Jonathan, sa pagiging voluntaryo at pagbibigay ng isang napakagandang sample para idagdag sa koleksyon ko. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga sorpresa ko para sa iyo. Tumigil ang boses. At noon, dalawang bagay ang biglang pumasok sa isip ko. Una, ang tunog ng metal na tumama sa isa't isa, galing sa kanan, mula sa kabilang bahagi ng silid. Isang putok ng baril. Pangalawa, si Thompson, mula sa kaliwa, biglang napaatras, pagkatapos ay bumagsak ng malakas. May dugo. Tumilamsik mula sa bandang tuhod. Isang tama ng bala. Ginawa ko ang bagay na gagawin ng kahit sinong tao kapag mayroong hindi nakikitang sniper sa paligid. Sumubsob at naghanap ng masisilungan. Ang takot ang nagtulak sa akin at takot ang nangingibabaw. Gumapang ako patungo sa isang tumpok ng kahon, nagkubli mula sa tanaw ng tagabaril. Nanatili akong nakapwesto, hinihingal, adrenaline at sindak ang nagpapabilis ng tibok ng puso. Sinuri ko ang paligid. Si Thompson ay nakahandusay, walang malay, maaaring tumama ang ulo sa pagkabagsak. Si Edison ay naroon sa kanan ko, kasamang nagtatago sa likod ng mga kahon. Si Ramirez? Wala. At ang tagabaril? Malaya pa. Hindi ito maganda. At pagkatapos namatay ang ilaw. Bigla. Walang babala. Walang tunog. Wala nang bagay na mas mabilis magpapabilis ng tibok ng puso mo kaysa sa madilim na takot. Narinig ko ang mga yabag. Malapit sa direksyon kung nasaan si Thompson. Maaaring si Remy iyon, sinusubukang tumulong. O maaaring ang sniper, tinatapos ang trabaho. Sana si Remy. May isa pang set ng yabag, mas malakas, mas mabigat. Higit sa isa. Gusto ko sanang sumugod para hilahin si Thompson, iligtas siya. Pero masyado siyang mabigat. Luminga ako kay Edison, umaasang may plano siya. At noon, bumalik ang ilaw. Tumingin ako sa paligid. Ang giraffe ay nakahandusay sa sahig, walang galaw. Patay o halos. Si Ramirez ay nasa malayo, nakasandal sa isang kahon, halos wala ng buhay. At si Thompson nawala. Kasama na rin ang sniper. Tinulungan ako ni Edison buhatin si Ramirez papunta sa sasakyan. Marami siyang pasa at galos, pero buhay pa siya, kahit paano. Hindi ko masabi ang ganoon para sa giraffe. Sinuyod namin ang buong warehouse. Wala. Malinis na parang hindi pa nagamit kailanman. Hindi ko ito maintindihan. Nawala si Thompson. Kapalit niya, isang halimaw na may leeg na 7 metro ang haba. Si Thompson ay nasa kung saan man, malamang nasa isang anyong higit pa sa kaya kong isipin. Si Remy, nasa ospital, bugbog sarado. Si Edison, tulalang-tulala. At ako? Ako'y natatakot. Lahat kami ay natatakot. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay ang mga salitang galing sa speaker, ang paraang inilarawan ng boses kung paanong ang leeg ng giraffe ay binuo mula sa mas malalaking piraso ng laman ng tao. Mas malaki. Marami. Marami pa silang nakuha.
At marami pang susunod. Dapat ko sigurong simulan sa pagsasabi na hindi na ako detective ngayon. Pagkatapos ng insidente sa warehouse, ipinatawag ako ng aking agarang superior, Sergeant Langley. Pagpasok ko sa kanyang opisina, naroon siya sa likod ng isang lamisang yari sa madilim na kahoy, nakatitig sa isang folder ng mga dokumento. Pag-angat niya ng tingin. Ano ng kabalbalan ang nangyari, Jonathan? Hindi kami handa, ma'am, sagot ko. Pinikit niya ang mga mata at sinipat ako mula sa kabilang panig ng mesa. May isang nawawala at isa pang malubhang na sugatan. Anong klaseng hindi handa? Wala ka bang kahit anong contingency plan? With all due respect, ma'am, wala ka doon, sagot ko, medyo napalakas ang boses. Wala ni isang bagay ang makapaghahanda sa akin sa kung ano nang nakita ko roon. Akala mo ba madaling manatiling kalmado pagkatapos ng ganon? Napabuntong hininga siya, muling tumingin sa folder, binasa ang mga linya ng walang imik. Gusto ng taas na pansamantala kang ilayo sa kaso. Seryoso po, halos hindi ko napigilang itanong. Itinaas niya ang isang kamay upang pigilan ako. Makinig ka. Magulo na ang media tungkol dito. Para sa kapakanan ng lahat, kasama ka, tinuro niya ako. Mas mabuti nang umatras ka muna. Magpahinga. Tinitigan ko siya. Tinitigan niya ako pabalik. Tumataas ang isang kilay niya, tanda ng pagwawakas. Sa huli, wala akong nagawa kundi ang isuko ang badge at baril ko. Umiti siya ng bahagya. Ayos lang. Lahat ng ito'y lilipas din, magpahinga ka muna, ha? Hindi ako tumugon. Lumabas ako ng kanyang opisina. 12:00 ng tanghali. Wala akong ibang magawa kundi mag-isip tungkol sa mga nangyari. Kaya umuwi ako at natulog. Sa lahat ng mga nangyari nitong nakaraang mga araw, pagod na ako. Nagising ako sa tunog ng doorbell. Nasa pagitan pa ako ng tulog at gising, itinakip ang unan sa ulo, umaasang aalis na lang ang kung sinumang nasa pinto. Muling tumunog ang doorbell. Napabaling ako sa kama, tumingin sa orasan. 4:00 ng hapon. Mas pagod pa ako kaysa inaasahan ko. Muling tumunog ang doorbell. Dahan-dahan akong bumangon, lumakad papunta sa pinto, matay na nalabo pa. Pagbukas ko, naroon ang isang binatilyo, kulot ang buhok, payat, at tantya ko'y mga 18 taong gulang. Ngumiti siya sa akin ng magalang. Anong kailangan mo? Tanong ko, may kabastusan sa tono. Inarkila ako para ihatid ka sa isang lugar. Kung gusto mo, sagot niya. Tinitigan ko siya, sinusubukang alamin kung nagsasabi siya ng totoo. Anong ibig mong sabihin? Napakamot siya sa batok. Hindi ko rin po alam. Binigyan lang ako ng $500 para itanong kung gusto mong sumama. Pero hindi ka naman pinipilit. Sinabi lang nila na nasa iyo ang desisyon. Tila may naalala siya. Nga pala. Ito pala ang para sa'yo. Iniabot niya sa akin ang isang maingat na nakatiklop na papel. Binuklat ko ito. Nakasulat sa loob, sa sulat kamay na parang kilala ko na. Narinig kong nawalan ka ng trabaho. Baka gusto mong magtrabaho para sa zoo ko. Palagi kaming nangangailangan ng dagdag na zookeeper. Tiningnan ako ng binatilyo mula sa ibabaw ng papel. So, anong sagot mo? Sasama ka ba? Tinitigan ko siya, halos mapalunok sa kaba. Ano ng katarantaduhan to? Paanong may nakakaalam na nawalan ako ng trabaho? Kakaganap lang yon. Halatang isang bitag ito. At maaaring ang binatilyong ito ay kasabwat. Noong huli akong sumunod sa isang papel, nawala si Thompson at muntik nang mamatay si Ramirez. Kaya dapat ba akong sumama? Tiningnan ko siya. CJ. Sasama ako. Nagmaneho ang binatilyo na may pagkamaingat, katulad ng isang bagong lisensyadong trooper. Dumaan kami sa isang mahabang biyahe, mabagal ngunit tuloy-tuloy, papalayo mula sa syudad, papunta sa isang liblib na probinsya. Makaraan ang humigit kumulang 30 minutong biyahe sa mga malulubak at tahimik na daan, naging mas malungkot at masukal ang paligid. Sa wakas, huminto kami sa harap ng isang malaking hasyenda. Sumilip ako sa labas habang pumapasok ang sasakyan sa looban. May karatula sa pasukan. Pamilyang Winston. Hatiin ang daan at pinili ng binatilyo ang kalyeng nasa kanan. Dinala kami nito sa harap ng isang bahay probinsyang kahoy, na may ilaw sa loob at mga tunog ng makina na naririnig mula sa likod na bahagi, malamang mula sa malaking kamalig.
Huminto siya sa driveway. Dito na po tayo. Sana'y magkaroon kayo ng magandang gabi, sir, anya na may ngiting magiliw. Binigyan niya ako ng oras upang makababa, at pagkatapos ay umalis siyang muli. Ang ilaw ng sasakyan niya'y unti-unting naglaho sa likod ng mga punong kahoy. Tumitig ako sa likuran niya hanggang sa tuluyang mawala sa paningin. At pagkatapos, umakyat ako sa hagdanan at tumayo sa may pasilyo ng bahay. May narinig akong mga boses sa loob, mga usapan, tawanan, tila isang normal na tahanan sa oras ng hapunan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kaya kumatok ako. Tumigil ang mga boses. May mga yapak na marahang lumapit, dumaan sa sahig na gawa sa kahoy. At bumukas ang pinto. Isang lalaki ang lumitaw, katamtaman ang tangkad, maikli ang gupit, may konting balbas. Tinitigan niya ako gamit ang malungkot at malalim na tingin at saka ngumiti. Iniimbitahan niya akong pumasok. Masaya akong nandito ka na. Nakahain na ang hapunan. Halika, sabay ka sa amin. Ang boses niya'y malambing, malalim at pamilyar. Kilala kita, sabi ko, halos parang isang paratang. At sa isang iglap, bumalik ang alaala noong nakita ko ang bangkay ng kapatid ko. Ang paramedic. Siya ang nag-abot sa akin ng papel. Laging tila tumitingin sa malayo, hindi basta tumitingin, kundi may hinahanap. Bahagya siyang tumango. Aba, nakakatuwang marinig yan. Mas madali tayong magiging magkaibigan. Halika na, mukhang gutom ka na. Hindi ako gumalaw. Hindi ko kailanman hahapunan ka, sigaw ko sa mukha niya. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Nagkunwaring gulat siya. Hindi ako ang gumawa niyon. Tagabantay lang ako. Hindi mo lang ako naiintindihan. Siya. Hindi ko kailangan ang paliwanag mo. Ikinabig ko ang galit ko. Kaibigan, kalma lang tayo. Pag-usapan natin ito habang kumakain. Seryoso ako. Halika na. Tumalikod siya at pumasok sa bahay, kumaliwa papunta sa isang silid na siguro'y kainan. Narinig ko ang ilang bulungan. Mga tunog ng mga upuang iniusog. Mukhang umalis na ang ibang tao. Dalawa lang ang opsyon ko. Pumasok at alamin ang totoo. O lumayo at kalimutan ang lahat. Pero may problema. Hindi ko kayang kalimutan. Ang sakit ay hindi basta nawawala. Ang mga bangungot ng mga nakitang karumal-dumal ay hindi mabubura. Kaya pumasok ako. Lumakad ako papunta sa silid kung saan pumasok ang paramedic. Nasa loob ang isang mahabang mesa, may nakahaing isang pirasong inihaw na tupa, nakasentro, ilang hiwa na ang nawawala. Paligid nito may mga side dishes at inumin. Isang piging. May isang lalaki na nakaupo sa dulo ng mesa, nakatingin diretsyo sa akin. Mukhang wala nang iba sa silid. Umalis na ang lahat. Nagsalita siya, malalim, kalmadong boses, may kapangyarihan. Masaya ako't sa wakas ay nagkaharap tayo, Jonathan. Marami akong gustong sabihin sa'yo. At sino ka naman, tanong ko. Napangiti siya, banayad. Malalaman mo rin. Maupo ka muna, tikman mo ang kahit anong gusto mo. Inirekomenda ko ang steamed asparagus, si Bonnie ang nagluto, mahusay siya roon. Hindi ako gumalaw. Hindi siya nagpaapekto. Nagpatuloy siya. Ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo na dumating ka rito ng kusang loob at maaari kang umalis anumang oras. Wala kaming pipilitin. Pero sana'y piliin mong manatili. Umayos siya ng upo, sabay nagkrus ng braso sa tiyan. Bago pa ako magdaldal, meron ka bang gustong itanong? Ano nang bumabagabag sa'yo? Hindi ko na pinag-isipan pa. Isa lang ang tanong ko. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo pinapatay ang mga taong to? Tumigil siya sandali, parang nadismaya. Diretso agad sa tanong, ano? Napabuntong hininga siya. Tingnan mo ang mundo sa paligid mo. Anong nakikita mo? Kamatayan, sagot ko. Ikaw pa, sa lahat ng tao, ang dapat na nakakaalam nito. Lahat ng tao ay namamatay, daang libo bawat segundo, libo-libo bawat minuto. Kaya anong halaga kung ako'y kumuha pa ng ilan? Iyan ay patak lang sa karagatan ng kamatayan. Tumayo siya, naglakad. At kapag namatay ang tao, nawawala ang lahat ng halaga nila. Anumang nagawa nila, wala nang saysay sa kawalang hanggan. Pero hindi lang iyon. Bilang isang uri, papalapit tayo ng papalapit sa kamatayan. Lagi tayong pumipili ng maling landas.
Kaya, sa ngalan ng lahat, ako ang pipili para sa atin. Umiling ako. Pumili. Wala kang ginagawa kundi pahirapan ang mga tao hanggang mamatay. Anong masusolusyonan niyan? Tumaas ang boses niya. Hindi mo pa rin ba maintindihan? Sinasalba ko tayong lahat. Pinangungunahan ko ang ebolusyon ng sangkatauhan. At sa lalong madaling panahon, sasambahin ako ng mundo. Ako ang tanging nakakita ng tama at ang may tapang na ipatupad ito. Tumingin siya sa akin. Tinuro ako. At sasama ka sa akin, magiging tagabantay, tagapangalaga ng bagong mundo. Nanahimik ako. Ang taong ito baliw. Sasama ako sa'yo. Sa tingin mo ba'y sino ka? Nagpaplano na akong tumakas, pero meron pa akong gustong tanungin. Bakit ako? Sa dinami-dami ng tao, bakit ako ang pinili mo? Napangiti siya, at pagkatapos ay natawa ng mababa. Napakatalino mo raw sabi nila, pero hanggang ngayon hindi mo pa rin alam. Hindi ikaw ang pinili ko. Tingnan mo ang sarili mo, takot, nanginginig sa gilid ng daan. Ang daming mas angkop kaysa sayo. Ngayon, sabihin mo nga, bakit mo iniisip na ikaw ang pinili ko? Hindi ko alam ang mga papel, ang kapatid ko parang interesado ka sa akin. Muli siyang natawa. Hindi mo pa rin nakukuha, ano? Sabihin mo, karaniwan bang lumalabas ang kapatid mong babae ng 10 oras ng gabi? Hindi ko alam, siguro hindi. Kung ganun, anong ginagawa niya sa labas ng gabing yon? Tumigil ako. Hindi ko kailanman naisip kung bakit siya nandoon noong gabing iyon, lagi ko lang iniisip kung paano siya nawala. Ang tanging paraan para siya ay mawala ay kung hinayaan niya itong mangyari. Pero tinanggihan ko agad ang ideyang iyon. Hindi siya papayag na basta na lang siya dukutin, hindi ba? Hindi ba? Tumaas ang kilay ng lalaki, tila nasisiyahan sa pananahimik ko. May karapatan kang malaman ang totoo. Lahat tayo'y may karapatang malaman. May mga taong gustong panatilihing lihim ang madilim na katotohanan, pero hindi ako ganon. Ako ay para sa liwanag. Nais kong alisin ang panlilinlang, ang kasinungalingan. Kung kailangan mo ng ebidensya, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo ang lokasyon na ito? 2 beses, eksakto. Tawagin mo iyong patas. Binabaril mo kami, singhal ko. Hindi kita binaril. Nandoon ka lang. Makinig, ipapaliwanag ko lahat, pero kailangan ko muna ng isang bagay mula sa iyo. Kinuha niya ang isang baso, uminom ng isang lagok. Ang katapatan mo. Sabihin mo sa akin, Jonathan, sasama ka ba sa akin? Baliw ka ba? Sa tingin mo, gusto kong mapabilang sa ganito? Ngumiti siya. Mabagal. Malamig. Nakakalungkot. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ako. Tingnan mo ang sarili mo. Laging sumusubsob sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Akala ko magiging isang magandang ahas ka. May narinig akong tunog sa likod ko. Paglingon ko, huli na ang lahat. Isang bakal na tubo ang humampas sa noo ko. Isang malakas na crack. Bumagsak ako sa sahig. Masakit. Iyon ang unang naramdaman ko nang ako'y magkamalay. Isang pangangati na parang naglalagablab, nagsisimula sa noo at kumakalat sa buong katawan. Masakit. Ang tibok ng puso ko ay tila kasabay ng saksak ng kirot. Nananaghoy ang kalamnan ko. Masakit. Ang malamig na bakal ng sahig ay basang-bas ng pawis ko. Ang mga kamay ko nakakadena. Nakagapos ako. At ang taong gumawa nito isang mamamatay tao. Ako'y nagpanik. Sinubukan kong iangat ang aking mga kamay, umaasa sa himala na baka makawala ako. Lalong sumakit ang mga braso ko. Marahil ay may pilay. Napahiyaw ako sa sakit. Pero wala. Walang makakarinig. May pamigkis sa bibig ko, isang basahang tinulak sa loob. Alam mo naman, Jonathan. Ang boses. Ang lalaki mula sa hapunan. Sinabi ko naman sa'yo, maaari kang umalis anumang oras. Pero kung hindi mo kayang maging tapat, kailangan nating gamitin ang ibang paraan. Pumasok siya sa paningin ko, bitbit ang isang lagaring bakal. Bibilisan ko lang, pero paumanhin, ayokong gumamit ng pampamanhid. Kailangang maramdaman ito ng katawan mo. Kalikasan yan. Lumakad siya sa kabilang bahagi ko at binuksan ang isang kamera na nakatayo sa tripod. May pulang ilaw, nagsimula ng mag-record. Bumalik siya sa akin.
Itinapat ang talim ng lagari sa kaliwang braso ko, sa mismong siko. Ang ahas wala dapat kamay. Magsisimula tayo ron. Sinubukan kong kumawala muli. Nanginginig sa takot. Ang adrenaline ay bumugso sa katawan ko. Pero walang silbi. Wala akong kawala. Walang laban. Huwag kang kikilos, Jonathan. Tatagal lang ito kung pipilitin mong lumaban. Tatapusin ko agad. Pangako. At sa mga salitang iyon, isinubsob niya ang lagari sa laman ko. Sumigaw ako. Tumili. Umiiyak sa sakit. Nangitim ang paningin ko. Ramdam ko ang dugong bumubulwak mula sa hiwa. Ramdam ko ang bakal ng lagari na sumasayad sa mga ugat, litid, at buto. Nang abutin ng lagari ang buto, tumigil siya sandali, tapos ipinasok ulit ang talim. Itinuloy ang pagkakalas ng laman. Narinig ko ang pagtunog ng buto, ang pagputol ng sarili kong katawan. At muli akong nawalan ng malay. Pagkamulat ko, wala na ang basahan sa bibig ko. At wala na rin ang braso ko. Binalutan ito ng makapal na benda at garote. Ramdam ko pa rin ang pulso sa hangin, pero wala na ang laman. Ang lalaking iyon nasa likod ng kamera. At nang makita niyang bumangon ako, umiti siya, kontento. Mahimbing ba ang tulog mo? Lumapit siya. Hinawakan ang natitirang kamay ko. Bawat isa'y may karapatang pumili. Ang malayang kalooban ang bumubuo sa ating pagkatao. Kaya bibigyan kita ng pagpipilian. Maaari kang bumangon, lumabas dito, at magtrabaho para sa akin. O mawawala rin ang kabila mong kamay. At tatahiin ko ang mga binti mo. Nasa sayo yan. Sumama sa baliw o mamatay sa kamay ng baliw. Mas malakas ang instinct na mabuhay kaysa sa dignidad. Gusto kong magtrabaho para sayo, sabi ko, halos pabulong, hinal na hinal. Magaling. Palalayain na kita. Kinuha niya ang susi mula sa bulsa, binuksan ang mga posas. Sinubukan kong bumangon pero muling bumagsak. Umiikot ang mundo. Naglakad siya palayo. Magsisimula tayo agad sa pagsasanay mo. Malayang-malaya kang galugarin ang bahay. Kung magugutom ka, may natirang pagkain sa ref. Tulad ng sinabi ko, hindi ka namin kinukulong. Tumingin siya sa akin at mumiti. Magugustuhan mo ito, Jonathan. Paalam muna. At umakyat siya sa hagdan na ngayon ko lang napansin. Tumagal bago ako nakatayo. Tila walang balanse ang katawan ko. Iba na ang pakiramdam, isang bahagi ko ang wala. Tumingin ako sa paligid. Isa itong basement. Maraming surgical equipment ang nagkalat. May ilang kamera, ang iba'y naka-on pa rin. Sa kaliwa ko may isang pinto. Sa harap ang hagdan paakyat. Sa ibabaw ng pinto may isang karatula. Isang salita lang ang nakasulat. Elepante. Binuksan ko ang pintuan. Ang loob ay malabo ang ilaw. Sumalubong agad ang masangsang na amoy, isang halong musky, madumi, at metallic na tila bumalot sa buong ilong ko. May isang maliit na makina sa sulok ng silid, umuugong ng mahina. Ito'y nakakonekta sa isang malaking hugis bulto sa gitna. Biglang sumara ang pintuan sa likod ko. Kumalabog. Napaatras ako. May gumalaw sa gitna ng silid. Habang unti-unting lumilinaw ang paningin ko, naaninag ko ang anyo ng isang tao. Pero hindi basta tao. Malaki siya. Lubhang malaki. Ang katawan niya ay pinupuno ng magkakapatong na mga layer ng taba, bumalot sa kanya parang balat ng elepante. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Pero sa kanyang bibig may nakakabit na maskara, konektado sa makina. At mula roon, isang likidong kulay abo ang tuloy-tuloy na pinapasok sa lalamunan niya. Alam ko ang likidong iyon. Isang sapilitang pampakain, ginagamit sa mga ospital para pasukuin ang katawan ng pasyente. Pero ito mas malala. Sa magkabilang gilid ng maskara, may dalawang bakal na rod, nakapasok sa butas ng ilong, tuloy-tuloy papalabas sa magkabilang gilid ng ulo. Base sa mga peklat, mukhang inukit ito papaloob hanggang sa tumagos sa bungo. Nanginig ako. At pagkatapos gumapang siya papalapit. Kinakalas niya ang sarili, hinihila ang napakabigat na katawan sa sahig. Tumingala siya sa akin. At nakita ko. Nakatingin siya, hindi lang basta nandoon. May kamalayan. May pagkilala. Tiningnan ko siyang mabuti. Nilampasan ko ang anyo, ang mga tubo, ang mga sugat.
At noon ko siya nakilala. Si Thompson. Na-deform, bugbog, ngunit siya yon. Lumuhod ako sa tabi niya. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya at umiyak. Matagal. Mula sa kailaliman ng loob. Wala siyang karapatang danasin ito. Walang sinuman ang may karapatan. Tumingin ako sa kanan, naroon ang lagaring ginamit sa akin. Tumayo ako, kinuha ito gamit ang natitirang kamay. Lumapit ako kay Thompson. Itinapat ko ito sa kanyang mukha. May luha sa mga mata niya. Pero tumango siya. Mabagal. Malinaw. Alam niya kung ano ang kahulugan yon. Alam niya oras na. Hindi ko kayang putulin gamit ang isang kamay. Kaya sa halip, isinubsob ko ito sa dibdib niya sa mismong aorta. Isang hiwa. Isang mabilis na tuldok sa matagal na paghihirap. Binitiwan ko ang lagari sa tabi niya. Umakyat ako sa hagdan. Binuksan ko ang pintuan palabas. Wala akong sapatos. Ang daan sa labas ay batong matigas, matulis, matalim, pero tumuloy pa rin ako. Lalakad ako palabas. At wala nang makakapigil sa akin. Totoo ang sinabi niya. Maaari kang umalis anumang oras. Umalis ako. Ngunit hindi para sa habang buhay. Babalik ako. Para kay Thompson. Para kay Alice. Wala na akong matitira, kundi lahat ng dahilan para bumawi. 3 bagay ang laman ng isip ko habang naglalakad ako paalis. Una, paano ako makakahanap ng sasakyan pabalik? Tanti ako, higit 30 minutong biyahe ang layo ng kahit anong bakas ng kabihasnan mula rito. Maaaring may dumaang sasakyan, pero maliit ang tsansa na ito ay papunta rin sa direksyong gusto ko. Pwede rin akong bumalik sa farm at subukang magnakaw ng sasakyan, pero hindi pa ako handang bumalik, hindi pa ngayon. Pangalawa, wala akong sapatos. Ang mga matutulis na bato ay kumakaskas sa talampakan ko, nagdurugo na sa bawat hakbang. Tumabi ako sa maputik na gilid ng daan, mas kaunti ang sakit, pero mas marumi. At saka ko naisip. Sa lahat ng maaaring kunin ng lalaking iyon mula sa akin, bakit sapatos pa? Simple lang ang sagot. Larong pangkaisipan. Alam niyang unang gugustuhin kong gawin ay ang tumakas, kaya tinanggal niya ang gamit na magpapadali nito. Isang simpleng pagpipilian. Bumalik sa kanya o lumakad sa sakit. Ikatlo, nagkamali ako. Napakalaking pagkakamali. Paulit-ulit akong nilaro ng lalaking iyon. Lagi siyang 2 hakbang na mas maaga. At ako. Tanga. Umasa sa pag-asa ng katarungan, pero ang kapalit ay isang braso at isang kaibigan. Ngayon alam kong hindi ko na kayang mag-isa. Kailangan ko ng tulong. At may hawak akong lahat ng kailangan. Lokasyon, pag-amin at ebidensya. Panahon na. Tatawag ako ng pulis. Hinugot ko ang cellphone. Tinawagan ang 911. Walang signal. Siyempre. Nagpatuloy akong maglakad ng mga 20 minuto pa. Hanggang narinig ko ang ugong ng makina. Isang sasakyan galing sa likod. Lumingon ako. May paparating isang lumang Chevy na kulay asul, kumakalog sa ibabaw ng mga bato, nag-iwan ng alikabok. Itinaas ko ang hinlalaki ko nang hihitchhike. Alam kong mukha akong bangungot, walang sapatos, putol ang isang braso, duguan ang dibdib. Pero wala namang mawawala sa pagsubok. Sana isang magsasakang mabait lang, papunta sa bayan para mamili. Huminto ang Chevy sa gilid ng daan. Binuksan ko ang pinto at sumakay. Salamat, sabi ko. Luminga ang driver pero hindi sa akin. Salampas sa akin. Maikli ang gupit, may balbas, at may matang palaging parang may hinahanap. Ang paramedic. Muli. Bumaba ako agad sa sasakyan. Hindi ko na ulitin ito. Lumapit siya. Jonathan, bati niya may kumpiyansa. Hindi ako sumagot. Nilapitan niya ako, iniabot ang kamay. Hindi ko tinanggap. Nakabitin ito saglit sa hangin, tapos ibinaba niya. Baka nagsimula tayo sa maling paraan. Ako nga pala si Michael. Masaya akong makita kang buhay. Ikaw lang ang masaya, sagot ko, malamig. Tumitig siya sa kawalan. Tinawagan mo ang 911, ano? Paano mo nalaman, usisa ko? Simple. May ear device sa katawan mo. Sa braso mong natitira. Iyon din ang dahilan kung bakit wala kang signal.
Kinabit ko yun noong wala kang malay. Hindi ito dahil sa signal. Ako ang rason. Umiba siya ng posisyon. Sumandal sa sasakyan. Kaya diretsahan na bumalik ka. Hindi ka namin kayang pagkatiwalaan na huwag magkanulo. Gagawin natin ito sa tamang paraan. Wala kaming balak saktan ka. Nagsabi ka ng papayag kang sumama. Kaya bumalik ka, Jonathan. At paano kung tumanggi ako? Humanda akong lumaban. Umiling siya, mabigat. Kinuha ang susi, pinindot ang isang buton. Sumigaw ako. Napasubsob sa sakit. Isang vibrasyon na parabang sumabog sa loob ng katawan ko. Nalimutan ko yatang sabihin, wika niya kalmado. May protection feature ang device. Iyon ang level 3. Ayaw mong maranasan ang level 8. Tinuro niya ang mata niya. Ginugulo nito ang lahat ng internal signals mo. Level is a 0. Instant death. Napatingin ako sa braso ko. Doon, nakabaon, nakatago, isang maliit na makina ng kamatayan. Kaya, Jonathan. Babalik ka ba? Wala akong pagpipilian. Tahimik ang biyahe pabalik. Tuwing sinusubukan niya akong kausapin, sumasagot lang ako ng maikli, tuyo, walang gana. Gusto kong malinaw sa kanya, hindi ko ito ginusto. Pagdating sa farm, naroon ang matanda, nakaupo sa porch. Ngumiti siya. Alam kong babalik ka. Sinabi kong may pagpipilian ka. Pero ang totoo, wala ka naman talagang pagpipilian. Naglakad ako papunta sa kanya. Jonathan, nandito ka na ulit. Masaya akong makita ka. Tinawag niya ako papasok. Tara na, marami akong ipapakita sa'yo. Ang iba nag-aalmusal na. Sumama ako sa kanya papasok sa bahay, sa dining room kung saan unang beses ko siyang hinarap. Sa paligid ng mahaba at masaganang mesa, may 19 na tao, kumakain ng almusal, bakon, itlog, mga tipikal na pagkain sa umaga. At isa-isa, nakilala ko sila. Nandoon si Sergeant Langley, tahimik na nagpapahid ng mantikilya sa kanyang tinapay. Ngumiti siya sa akin, sabay kaway. Katabi niya si Edison, nagbubuhos ng gatas sa tasa. Hindi niya ako tinitingnan. Mukhang nahihiya o takot. Alam niyang narito siya at wala nang atrasan. At hindi lang sila. Nandoon ang mga pamilyar na mukha, mga nurse, pulis, politiko, mamamahayag, doktor, surgeon, lahat sila'y sabay-sabay na kumakain sa bahay ng isang mamamatay tao. Narinig ko ang palakpak mula sa likuran. Ang matanda. Ayan. Mga kaibigan, palakpakan natin si Jonathan. Siya ang pinakabagong tagapag-alaga ng ating zoo. Pero marami pa tayong hinihintay. Welcome, Jonathan. Sabay-sabay ang sagot ng lahat. Welcome. Tumingin ako sa paligid. Ang lalamunan ko'y nanuyo. Nanikip. Sobrang dami. Sobrang dami nilang kasabwat. Nagtagumpay siya, ulit ng matanda, tila ba yun na ang tanging katotohanang mahalaga. Nakilala ko si Alice sa isang online forum. Mula sa simula, hinangaan ko na siya. Ang kanyang mga pananaw sa pagkabulok ng mundo. Ang kanyang mga plano sa pagbabagong buhay ng sangkatauhan. Marami siyang ideya, Jonathan. Ang lahat ng ito, lahat ng nakikita mo, ay bunga ng pananaliksik niya. Nagkita kami. At agad kaming nagkaintindihan. Siya ay perpekto. Matalino. Malalim. At siya'y akin. Kung ganun bakit mo siya pinatay, tanong ko, nanginginig. Ang mga mata niya'y kumurap parang sa isang sandali, naging tao muli. Hindi siya namatay dahil ginusto ko. Hindi ko iyon plano. Pero may problema sa gamot niya. Sa halip na alisin ang sakit. Lalo pa itong pinatindi. Ayon sa mga pagsusuri, parang sinusunog ang bawat atomo ng katawan. Ang kamatayan ay tila mas maawain. Pero heto ang kakaiba. Hindi ka mamamatay habang may epekto pa ang gamot. Naghirap siya. Sobra. Ngunit naging mas madali rin ang pagkokontrol sa katawan niya. Hindi na siya makakilos. Hindi makapagsalita. Ngunit buhay pa rin. Napalunok ako. Ibig mong sabihin lahat ng taong nakita ko. Tumango siya. Madaling kontrolin ang katawan ng isang taong walang lakas. At hindi kayang mamatay. Si Alice gusto niyang siya ang mauna. Pinakiusapan ko siyang huwag. Sabi ko, maraming mas nararapat.
Pero siya'y nagpumilit. Inayos namin ang eksenang pagdukot, walang ebidensya, walang bakas. Siya mismo ang naglakad papunta rito. At siya ang unang pasyente sa lamisang ito. Tumagal ako ng taon, Jonathan. Isang palito kada linggo. Hinahayaan kong maghilom tapos inuulit. At habang siya'y tahimik, patuloy siyang nagsasalita sa akin. Mga plano. Mga pananaw. Mga tagubilin. Tumigil siya. Nanigas ang katawan. Pigil ang paghinga. Bago ko siya inilagay sa parke. Bago ko siya pinakawalan. Sinabi niya ang huling bagay. Hanapin mo si Jonathan. Upahan mo siya. Baguhin mo ang pananaw niya. At ngayon narito ka na. Nanatili akong nakatayo, naninigas. Wala akong masabi. Ang lahat ng akala ko'y totoo, nagiba. Siguro nagsisinungaling siya. Siguro hindi ganon si Alice. Hindi siya baliw. Hindi siya sadista. Pero, ang bawat detalye tumutugma. Ayaw kong maniwala. Pero wala rin akong paraan para pasinungalingan. At sa kaibuturan ko, alam kong totoo. Tumingin siya sa akin, marahan ng tinig. Halika, Jonathan. May isa pa akong ipapakita. Ito ang huling bahagi ng iyong pagsasanay. At dito mo makikita kung bakit tama kami. Lumakad siya patungo sa likod ng bahay. Tinawid namin ang hardin, ang mga tent, at dumiretso sa likod hanggang sa isang malaking kamalig. Pulang-pula ang pintura. May malaking puting pintuang kahoy. At mula sa loob, may mga tunog. Mga daing. Mga kaluskos. Parang hayop. O parang tao. Itinuro niya ito. Ito ang aking obra maestra. Ang pinakamahalagang proyekto ng aking buhay. Dito natin sisimulan ang bagong panahon ng sangkatauhan. Binuksan niya ang pintuan. Maligayang pagdating, Jonathan. Sa aking sirkong pangtao. Naglakad siya palayo at tinawag ako. Halika, Jonathan. Ikot kita. Marami ka pang dapat makita. Lumibot kami sa buong bahay, pinakita niya ang layout. Kusina. 2 living room. 3 banyo. Maraming kwarto, pero karamihan ay walang laman. Ang lahat daw ay natutulog sa mga tent sa labas. Pagkatapos, bumaba kami sa basement. Dito nagaganap ang mahika, anya, sabay kindat. Nasa parehong lugar pa rin ang lahat. Ang mesa sa gitna, punong-puno pa rin ang pinatuyong dugo. Paligid nito'y puno ng mga makinang medikal, mga gamit sa pagtistis, at isang kinakalawang na lagari na nakasabit sa pako sa dingding. Napalibutan din ito ng mga kamera sa tripod. Nilapitan ko ang isa. Para saan ang mga kamera, tanong ko. Tumawa siya. Sa tingin mo, paano ko nababayaran ang lahat ng ito? Lumingon ako sa kanya. Ang utak ko'y nagdugtong ng mga piraso. Ibinebenta mo ang mga video ng pagpapahirap. Ngumiti siya. Nakuha mo rin. Napakalaking merkado para sa mga snuff films sa ilang bahagi ng internet. Hindi ito ang pangunahing layunin ko, pero malaking tulong. Yung video kung saan pinutol ko ang braso mo. Halos 5,000 na ang kita ko ron. Binabayaran ako para magputol ng mga paa, at may pondo ako para magputol ng mga susunod. Walang katapusang siklo. Perpekto. Tinuro niya ang pinto na may label na elepante. Nakita mo na kung ano nang kayang gawin ng sistemang ito. Nagpatuloy siya. Diyan ko nilalagay ang mga in progress na obra. Pero ngayon, bakante na uli. Sayang si Thompson, pinakamagandang elepanteng nagawa ko. Pero ayos lang. Susunod na tayong gagawa ng isang pusa. Nanginig ako. Ang paraan ng pagkukwento niya, parang araw-araw lang ito. Walang pagsisisi. Walang emosyon. Walang awa. Wala. Pero may isa pang bagay na gumugulo sa isip ko. Noong una, sinabi niyang may ginawa ang kapatid ko bago siya dinukot. Ano yon? Tanong ko. Tahimik siya sandali. Gaano kayo kalapit ng kapatid mo? Medyo malapit. Nagkikita tuwing Pasko, tumatawag paminsan-minsan. Alam mo ba kung anong ginagawa niya noon? Alam ko, nag-aaral siya ng kung anong high-level anesthetic, pero nabigo siya. Tumingin siya diretso sa akin. Nagtagumpay siya, Jonathan. Nagtagumpay siya.
Nagtagumpay siya, ulit ng matanda, tila ba yun na ang tanging katotohanang mahalaga. Nakilala ko si Alice sa isang online forum. Mula sa simula, hinangaan ko na siya. Ang kanyang mga pananaw sa pagkabulok ng mundo. Ang kanyang mga plano sa pagbabagong buhay ng sangkatauhan. Marami siyang ideya, Jonathan. Ang lahat ng ito, lahat ng nakikita mo, ay bunga ng pananaliksik niya. Nagkita kami. At agad kaming nagkaintindihan. Siya ay perpekto. Matalino. Malalim. At siya'y akin. Kung ganun bakit mo siya pinatay, tanong ko, nanginginig. Ang mga mata niya'y kumurap parang sa isang sandali, naging tao muli. Hindi siya namatay dahil ginusto ko. Hindi ko iyon plano. Pero may problema sa gamot niya. Sa halip na alisin ang sakit, lalo pa itong pinatindi. Ayon sa mga pagsusuri, parang sinusunog ang bawat atomo ng katawan. Ang kamatayan ay tila mas maawain. Pero heto ang kakaiba. Hindi ka mamamatay habang may epekto pa ang gamot. Naghirap siya. Sobra. Ngunit naging mas madali rin ang pagkokontrol sa katawan niya. Hindi na siya makakilos. Hindi makapagsalita. Ngunit buhay pa rin. Napalunok ako. Ibig mong sabihin lahat ng taong nakita ko. Tumango siya. Madaling kontrolin ang katawan ng isang taong walang lakas. At hindi kayang mamatay. Si Alice gusto niyang siya ang mauna. Pinakiusapan ko siyang huwag. Sabi ko, maraming mas nararapat. Pero siya'y nagpumilit. Inayos namin ang eksenang pagdukot, walang ebidensya, walang bakas. Siya mismo ang naglakad papunta rito. At siya ang unang pasyente sa lamisang ito. Tumagal ako ng taon, Jonathan. Isang palito kada linggo. Hinahayaan kong maghilom tapos inuulit. At habang siya'y tahimik, patuloy siyang nagsasalita sa akin. Mga plano. Mga pananaw. Mga tagubilin. Tumigil siya. Nanigas ang katawan. Pigil ang paghinga. Bago ko siya inilagay sa parke. Bago ko siya pinakawalan. Sinabi niya ang huling bagay. Hanapin mo si Jonathan. Upahan mo siya. Baguhin mo ang pananaw niya. At ngayon narito ka na. Nanatili akong nakatayo, naninigas. Wala akong masabi. Ang lahat ng akala ko'y totoo, nagiba. Siguro nagsisinungaling siya. Siguro hindi ganon si Alice. Hindi siya baliw. Hindi siya sadista. Pero, ang bawat detalye tumutugma. Ayaw kong maniwala. Pero wala rin akong paraan para pasinungalingan. At sa kaibuturan ko, alam kong totoo. Tumingin siya sa akin, marahan ang tinig. Halika, Jonathan. May isa pa akong ipapakita. Ito ang huling bahagi ng iyong pagsasanay. At dito mo makikita kung bakit tama kami. Lumakad siya patungo sa likod ng bahay. Tinawid namin ang hardin, ang mga tent, at dumiretso sa likod hanggang sa isang malaking kamalig. Pulang-pula ang pintura. May malaking puting pintuang kahoy. At mula sa loob, may mga tunog. Mga daing. Mga kaluskos. Parang hayop. O parang tao. Itinuro niya ito. Ito ang aking obra maestra. Ang pinakamahalagang proyekto ng aking buhay. Dito natin sisimulan ang bagong panahon ng sangkatauhan. Binuksan niya ang pintuan. Maligayang pagdating, Jonathan. Sa aking sirkong pangtao. Pumasok ako. At agad na sumalubong sa akin ang amoy. Isang bugso ng dugo, bulok, at kabulukan na halos ikabulwak ko. Nanikip ang dibdib ko. Parang sinusubukan kong huminga sa ilalim ng tubig. Napasuka ako. Napatingin sa sahig. Hindi ako ang una. Sa loob ng napakalaking kamalig, may mga kulungang bakal na nakahilera mula isang dulo hanggang sa kabila. Lahat ay may lamang nilalang. Karamihan sa kanila ay tao noon. Ngunit ngayon hindi na. May kulungang may label na AEE. Ang laman nito'y isang nilalang na wala ng mga braso't binti, ang katawan niya ay parang hinati-hati sa mga segment at ginagamit lang ang baba upang gumapang. May iya at pusa. Na ang mga mukha ay may mahabang karayom na tila balbas. At ang mga braso't pa ay pinutol sa siko at tuhod. Kaya napilitan silang gumapang sa apat. Iba pang nilalang ay may mahahabang mga daliri.
Mga mata sa ibang bahagi ng katawan. Mga balat na tinahi ng iba't ibang kulay at texture. Wala na silang natitirang pagkatao. At kung meron man, sinupil na ito ng matinding trauma. Naglalakad ako sa pagitan ng mga selda. Lahat sila'y nakatingin sa akin. Mga matang pagod. Basang-basang sa luha. May ilang umabot sa akin, umaasang tulungan ko sila. Pero hindi sila sumigaw. Hindi sila nagmakaawa. Tila tinanggap na nila ang kapalaran nila. Hindi ito kulungan. Ito'y impyerno. Sa gitna ng kamalig may isang malaking hukay. Mga 10 metro ang lapad. 5 metro ang lalim. Walang hagdan. Walang daan palabas. Tiningnan ito ng matanda. Dito pinapatunayan ng bawat bagong tagapangalaga na siya ay karapat-dapat. Dito magsisimula ang iyong formal na pagtatalaga. At bago pa ako makagalaw, itinulak niya ako. Nalaglag ako. Sa pagkabagsak, halos mawalan ako ng ulirat. Sakit. Mula sa tuhod hanggang balikat. Nagngangalit ang kalamnan ko. Tumayo ako. Umiinda sa sakit. Tiningnan ang paligid. Isang hukay. Isang arena. At hindi ako nag-iisa. May kumakaluskos. Gumagalaw sa dilim. Nilalang. May sira ang paglalakad. Parang nahihirapang magbalanse. Tila pinilit gawin para maging ibang uri. Lumapit siya. At unti-unti kong nakita. Wala siyang leg. Ang ulo niya ay tila nakabaon sa katawan. Wala rin siyang talukap. Malalaking mata, laging bukas, laging gising. At sa mga daliri niya, bakal na kuko, mahahaba, matutulis. Pagkatapos binuka niya ang mga braso. Sa ilalim ng braso niya ay may tinahi, isang membrana na gawa sa balat ng tao. Parang pakpak ng kwago. Isang tao kwago. Tumitig siya sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniikot ang ulo niya, 180 degrees. At sumugod. Sumugod ang nilalang. Ang mga kuko nitong bakal nakatutok sa dibdib ko. Umiwas ako sa gilid. Naramdaman ko ang hangin ng paggalaw nito. 3 guhit ng sugat ang bumaon sa dibdib ko, dumaan ang kuko na parang kutsilyo sa mantikilya. Masakit. Pero hindi ako pwedeng huminto. Bumalikwas ako, humarap. Ang nilalang ay nakatalikod. Ngunit dahan-dahang iniikot ang ulo, bumalik ang tingin sa akin. Ang malalaking mata nito ay walang emosyon. Walang awa. Walang pag-aalinlangan. Umatras ako. Nagpanik. Gusto kong tumakbo. Pero wala akong mapupuntahan. Walang daan palabas. Walang tulong. Ako lang. At siya. Hindi lang halimaw. Kundi tao rin. May isang bahagi sa kanya na gustong mabuhay rin kagaya ko. Kailangan kong kumilos. Kung tatagal pa ako. Lalalim ang sugat. Liliit ang tsansang manalo. Kaya't sinunggaban ko siya. Tinamaan ko ang isang pakpak. Tumilapon kami pareho sa lupa. Pero agad siyang bumangon. Umungol. Nagkakamalay siya sa ginagawa ko. Hinila ko ang katawan ko at itinutok ang daliri ko sa kanyang leg. Wala siyang leg. Pero may tahi. Doon sa pagitan ng ulo at balikat. Pinilit kong punitin ang tahi. Isa-isa. Habang ang mga kuko niya ay sinusubukang abutin ako. Pero hindi niya maabot. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Isa pa. At isa pa. Napunit ang huling sinulid. Nahulog ang ulo. Tumama sa lupa. Nagkalat ang dugo. Tumigil siya sa paggalaw. Natapos na. At ako bumagsak. Hapo. Pagod. Wasak. Nagising ako sa isang kama. May kumot. May benda sa dibdib ko. Gabi na. Tahimik ang bahay. May isang taong nakaupo sa tabi ko. Ang matanda. Nakangiti. Magaling, Jonathan. Ngayon isa ka ng ganap na tagapag-alaga. Dahan-dahan akong tumayo. Masakit pa rin ang dibdib ko pero kayang tiisin. Tiningnan ko siya. Ang matanda. Nakaupo sa silya, nakatitig sa akin habang natutulog ako. Parang nagbabantay. Magaling, Jonathan, sabi niya. Isa ka ng tunay na tagapag-alaga. Tumayo ako.
Lumapit sa kanya. Hindi ko ininda ang kirot. Nagtanong ka minsan, sabi niya habang ako'y papalapit. Bakit ko ginagawa ito? Para sa lahat. Para sa'yo. Para sa akin. Para sa sangkatauhan. Tumayo rin siya. Tumingin sa akin. Tulad ng sinabi ko noon. Ito'y dating panaginip ni Alice. Ngayon, akin na. At sana maging yun na rin. Hindi ito ang tanging humanzo. Marami kami. Kumakalat ang aming pilosopiya. Ngunit sige. Kung gusto mong wakasan ito, gawin mo. Patayin mo ako. Ngunit kung gagawin mo yon, ikaw na ang susunod. Ikaw ang magiging ako. Ikaw ang susunod na leader. Ikot lang ang siklo. At hindi ito matatapos. Tinitigan ko siya. Humina ako ng malalim. At hindi na ako nag-isip. Kinuha ko ang baso sa tabi ng kama. Hinampas ko ito sa ulo niya. Bumagsak siya. Ngunit bago siya mawalan ng malay, pinindot niya ang remote. Isang shock ang dumaloy sa katawan ko. Para akong pinipira-piraso. Level ND. Mamamatay ka sa loob ng ilang segundo, bulong niya. Namuti ang paningin ko. Sumakit ang lahat. Tila sunog ang laman loob ko. Pero tumigil ito. Nagbalik ang ulirat ko. Nakahiga siya sa sahig. May basag na salamin sa ulo. Dugo sa mukha. Kinuha ko ang isang piraso. Sinaksak ko siya sa leg. Hindi sapat para tumbasan ang lahat ng ginawa niya. Pero sapat na. Namatay siya. Lumabas ako ng silid. Sa hallway nandoon si Edison. May dalang galon ng gasolina. Nagulat ako. Kalma lang, Anya, taas ang dalawang kamay. Ako ang tumulong sa'yo. Ako ang nag-ayos ng sirkito. Kung hindi ako patay ka na. Tumitig ako sa kanya. Naniniwala ako. Ayoko sa lugar na to, sabi niya. Ngunit hindi ko alam kung paano lalaban. Hanggang ngayon. Itinapon ko ang mga lata sa buong bahay. Pati na sa kamalig. At ikaw ang magtatapos nito, Jonathan. Inabot niya sa akin ang isang pusporo, may sunog na dulo. Isang mensahe. Wakas na ito. Sa katahimikan ng gabi, sinilaban namin ang buong lugar. Ang bahay. Ang mga tent. Ang kamalig. Sa malayo, habang papalayo kami sa sasakyan ni Michael. Sumabog ang langit sa apoy. Tapos na. Tumingin sa akin si Edison. Saan tayo pupunta ngayon? Tumingin ako sa rearview mirror. Ang impyerno'y nilalamon ng apoy. Sa malayo may mga sirena na. Isang huling paalam. Humina ako. Tiningnan ko ang harap. Isang mahaba, madilim, tahimik na kalsada. Pauwi, sagot ko.